Amen po. So sa lahat po ng maagang gumising para kay Lord, isang maganda at mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon at salamat po sa presensya ng bawat isa. So last Friday po, yung pong message ni Pastor about dun po sa 7 last word po. And in John 19:30, Jesus said, "It is finished." Sabi po niya, naganap na. At sa salitang Griego, ang sabi po, tetelestai. Amen? So, ibig sabihin po, tinapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa at ang ating Panginoon ay nagtagumpay. Amen po? Binayad po niya ang lahat ng ating mga kasalanan and we are paid in full. Wala na po tayong utang. Lahat binayad po ng ating Panginoon. At sa pagsikat ng araw ngayong umaga, we gather to celebrate the greatest victory in history. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At hindi po siya nanatili doon sa libingan. Hindi po siya nanatiling patay, bagkus siya po ay nabuhay para sa atin. Amen? He is alive. At sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa, may bagong buhay, at katulad niya, tayo rin ay magtatagumpay. Amen po? So, let us open our hearts as we remember and celebrate the risen Christ. Amen. So, ngayong umaga po, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon dito po sa Luke chapter 24 verses 1 to 12. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nila na igulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila at sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay." At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at patingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Amen po? Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid para sa pangunang panalangin. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po yumuko at sama-samang manalangin. Hilingin po natin ang gabayan ng Banal na Espiritu na pangunahan tayo sa ating gagawin sa umagang ito. O puring ka, O Diyos. Hallelujah. O puring ka, O Diyos. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na inyong pinagkaloob upang ikaw, O Diyos, ay sama-sama ka namin sasambahin at pupurihin.
Ikaw po, O Diyos, na lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay, nakikita man at hindi nakikita. Ikaw po, O Diyos, Diyos ng aming nununod si Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin. Nagkaroon po kami ng pribileho o pagkakataon upang ikaw, O Diyos, ay aming sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Sa pangalan po ng inyong buktong anak ng aming Panginoong Yesus, kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin sa araw-araw. Sa lahat po ng pagpapala na inyong pinagkakaloob, marami pong salamat, O Diyos. Lahat ng anong meron kami sa ngayon, O Diyos, ito po ay inyong kaloob sa inyong kabutihan. Kaya nararapat lamang po, O Diyos, na ikaw ay aming sasambahin at pupurihin habang kami nabubuhay bilang anak mo na nananampalataya sa iyo, O Diyos. O Diyos, karapat-dapat lamang po, O Diyos, na ipagkatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang aming buhay. O Diyos, sasambahin ka po namin ng buong puso, ng buong isip, at ng buong lakas at ng aming kaluluwa. O Diyos, sinugo mo ang iyong buktong na anak upang kami iligtas mula sa kasalanan, O Diyos. Dahil sinabi ng kasulatan, O Diyos, na sinugo mo ang iyong buktong na anak dito sa sanlibutan upang lahat ng maniwala o sumampalataya sa Kanya, O Diyos, ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon pa kami, O Diyos, ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Wala kang katulad, O Diyos. Hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Salamat po, aming Panginoong Yesus, sa araw na ito na halalanin namin ang iyong muling pagkabuhay. Napagtagumpayan mo po, O Diyos, ang hirap at pasakit doon sa krus. Ikaw, O Diyos, ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. O Diyos, pinakita mo sa amin, O Diyos, pagkatapos ng kamatayan, ay meron pang panibagong buhay, O Diyos. Kaya, O Diyos, dalangin po namin sa pamumuhay namin dito sa mundong ibabaw. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Sa bawat lakad namin, O Diyos, sa bawat gagawin namin, Ikaw ay aming halhanin upang kami ay iyong alalayan, O Diyos, sa aming pagtaak dito sa mundong makasalanan, O Diyos. Upang mapagtagumpayan din po namin ang lahat ng kasamahan ay aming maiwasan, bagkus ang kabutihan, ang kabanalan ay siyang umiral sa aming puso, sa bawat isa sa amin, O Diyos, nawa mapaglingkuran ka namin ng tapat na magawa namin at tuparin ang iyong mga utos na nasusulat sa banal na aklat, O Diyos. O Diyos, dalangin po namin na panatilin mo po kaming mapagkumbaba, madalangin, O Diyos, at marunong magpatawad. Alisin ang galit sa aming puso kung ano man pong puhot na umuwi sa aming puso at isipan. Palayanan mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Turuan mo kaming mapagbigay, O Diyos, lalo na po sa iyong banal na gawain at laging matulungin sa mga taong nangangailangan na lumalapit sa amin sa abot ng aming makakaya, O Diyos. Lord, nawa ang bawat isa sa amin panatili ng pagmamahalan at pagmamalasakitan bilang nagkakaisa at nananampalataya sa iyo, O Diyos. Nawa ang mga bawat isa sa aming magkakapatiran ay lagi nagpapalakasan, ano na po, O Diyos, sa aming spiritual na pamumuhay. Tulungan mo kami po, O Diyos, na maging masipag na basahin ang iyong banal na aklat dahil doon nasusulat kung paano kami lumakad dito sa mundong ito
na may kabanalan ay siyang gabay namin sa aming paglakad at bilang baluti na pananggalang sa anumang kasamaan o tukso na lalapit sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa iyong muling pagkabuhay, binigyan mo kami ng pag-asa. Pinakita mo sa amin, O Diyos, kung paano na mabuhay na may pag-ibig at may pagmamahalan, O Diyos. Marami pong salamat at dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo po kami lahat na kaming narito at lahat ng nakakarinig sa umagang ito o sa aming pagsamba. Kasama po namin kayo kahit hindi kayo narito sa sambahan nito. O Diyos, ingatan mo rin po, Ginoo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, O Diyos. Nawa, tumimo sa kanilang puso ang pag-ibig at pagsamba at pananalig sa iyo, O Diyos. Lalo na po, O Diyos, sa panahon ngayon na lubang delikado, O Diyos, dahil may digmaan. Ingatan niyo po sila, O Diyos, ang inyong mga anak na nananampalataya, O Diyos. Lagi po, O Diyos, ikaw ang kanilang kanlungan, ikaw ang kanilang sandigan, O Diyos, sa lahat ng kapigatiyan, O Diyos. Sa lahat ng kalungkutan, O Diyos, sila iyong aliwin. Sa lahat ng mga takot, O Diyos, sila iyong palakasin, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Dalayan ko po, O Diyos, ang magagamit sa umaging ito. Sila po inyong gabayan at pagpalain, lalo na po ang aming pastor ng pagpapayag ng inyong banal salita na nagsilbing gabay at kalakasan sa aming buhay na espiritual. Maraming salamat po, Diyos, sa katagumpayan sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po. Ito po ang aming samudalayin sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Yesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Isa nga pong malakas na palakpak ulit para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. A blessed Resurrection Sunday po sa ating lahat. Sabihan po natin ng ating mga katabi, buhay ang ating pag-asa sa Panginoon. Amen. Buhay na buhay ang ating pag-asa sa Panginoon. Last Friday po, tayo po ay nagbalik tanaw sa pagkamatay at pag-alay ni Jesus sa kanyang buhay sa krus. Tapos na at nakumpleto na ang gawain ng ating Panginoon. At pagkalipas ng 3 araw sa lugar kung saan inilagay ang kanyang bangkay, nakita ng mga kababaihan sa pangunguna ni Mary Magdalene na ang bato ay naigulong na at wala ng laman ang libingan. Patunay ng tagumpay ng ating Panginoon at ng kanyang pagkabuhay na muli. So this morning, we are going to sing My Redeemer Lives. Ang ating tagapagtanggol, ang ating manunubos ay buhay. Hallelujah, Jesus. Let us celebrate Jesus this morning. Come on, church. Umikot po tayo, makipagkamustahan po tayo sa lahat. Salubungin po natin ang lahat ng ating matatamis na ngiti. Hallelujah, Lord! We celebrate you, Jesus. Jesus, our Savior. Jesus, our Redeemer. The risen King. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is filled in His name. I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Kantahin po natin ulit sa umpisa.
covered my sin. I believe, my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. 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 Our Redeemer lives. Jesus lives. Jesus is alive. Hallelujah, Jesus. Jesus, our Savior, the risen King. Our Redeemer lives. Hallelujah, Lord. We celebrate you this morning, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkabuhay na naging pag-asa namin, Panginoon, na upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Let us sing Amazing Grace. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat sa handog mong kalayaan. Salamat sa handog mong pag-asa sa bawat isa. Salamat sa handog mong bagong buhay sa amin, O Lord. Kamangha-mangha ang iyong biyaya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope
long as life endures. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. You are forever mine. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Salamat, Lord. Unending love. Amazing grace. Walang katapusan. Walang hanggan ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kamangha-mangha itong biyaya na kaloob mo, Panginoon. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat sa iyong dugo. Maraming salamat sa iyong buhay na iyong inialay sa krus. Kami ngayon ay malaya na sa aming mga kasalanan. Thank you, Jesus. Sa ating pagkanta ng susunod na awitin, ipinapaalala sa atin ang naipahayag sa puso ng Biblia na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, Kanyang ibinigay ang Kanyang kaisa-isang anak upang tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi mapupunta sa kadiliman, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay na kasama ang ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Thank you, Lord. Let's sing. His Son, they called Him
Let's sing it together. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Ulitin po natin. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, Heal and forgive. heal and forgive. He lived and died to hide my pardon. An empty grave is there to prove my Jesus lives. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, All fear is gone. all fear is gone. Because I know. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, All fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. and life is worth. And life is worth the living just because He lives. And life is worth. And life is worth the living just because He lives. Jesus lives. Jesus lives. Jesus is alive. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because you live, we are not afraid. All fear is gone because we know that you hold our future. Hawak mo, Panginoon, ang aming kinabukasan. At ang aming kinabukasan ay sigurado na
Ang aming kinabukasan ay nakamtan na namin, Panginoon. At ito ay ang walang hanggang buhay na kaloob ng Panginoon sa amin. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Aming buhay na Diyos. Salamat nang dahil sa iyong pagkabuhay, Panginoon, kami ay nagkaroon ng pag-asa. Pag-asa na aming makakamtan ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Salamat sa kalayaan mula sa kasalanan. Salamat, Panginoon. At itong kalayaan na ito ay hindi dahil sa mabubuti naming gawa, kundi dahil sa dakilang pag-ibig ng aming Panginoon at sa hirap at sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Thank you, Jesus. Come on, church. Let us give the glory, the praise. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Tetelestai. It is done. It is finished. We are paid by the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord. Amen po. Salamat po sa mga magagandang awit na inalay po natin sa ating Panginoon. Ngayong oras po ito, tayo po ay magkakaloob sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na kami po ay magkakaloob sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay galing sa inyo, Panginoon, sa lahat po ng mga biyayang binibigay niyo sa amin. Lord, sa lahat po ng mga kapatiran na magkakaloob, patuloy niyo po silang i-bless, O God, sa kanilang mga buhay. At nawa, Panginoon, ang mga ito ay magamit po sa lalong kalalago po ng aming gawain sa lugar na ito. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at sa pagpapatuloy po ng aming gawain, kayo pong patuloy na manguna sa amin, sa aming pong pastor na magdadala ng inyong mensahe. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po siya ng wisdom, O God, at lahat po ng lalabas sa kanyang bibig ay nawa maitanim po sa aming mga puso at isipan at maisabuhay po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya, Lord, sa iyo lahat ang kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala daw po muna tayong testimony ngayong umaga. So, i-reserve po natin sa susunod na Sunday. At alam ko po na tayong lahat po ay biniyayaan at pinagpala po ng ating Panginoon. Amen? So, lahat po tayo ay mayroong pagpapatotoo sa ating mga buhay. Amen? So, ngayon po, ihanda na po natin ang ating sarili, ihanda na po natin ang ating puso at isipan para sa mensahe po ng ating Panginoon. At nasaan na po ang ating pastor? Lumabas po. So, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay makadalo sa gawain po natin. Although maaga po tayong gumising, no po? So, alam ko po na yung iba hindi pa po nag-almusal. So, ngayon po tayo po ay mag-aalmusal ng mga salita ng Panginoon. Amen? So, narito na po ang ating pastor na magdadala ng mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you po, Madam Aileen.
Praise God. Hallelujah. Kakaiba itong salamin ko ngayon. Nawala po yung salamin kong isa. Itong pagtsatsagaan ko ngayon. Amen. Abang kalita, abasa ko yung kudigo ko. Okay. Bilis ng oras, ano? Mag-alas 6 na. Okay. Wow, hiningal ako. Ang linggo po ng pagkabuhay ay iba-iba po ng paraan ng pag-observe po ng mga naniniwala po sa ating pong Panginoong Hesus. Amen. Yung iba po, kanina sinunog si Judas. Kanina, yung mga, alam mo yun, nung araw, nakakakita, minsan dito sa, banda dyan, sa lugar na yan, talagang binigyan ng daming, paputok yung, yung imahe ni Judas sa bilang pinasabog. Iba-iba, po. Pero alam po ninyo, parang hiningal ako. Hinga muna ako ng konti. Kumusta kayo mga kapatid? Okay lang po ba kayo? Ikaw ang kumusta, Pastor? Bakit hinihingal ka? Alang hiningal ako eh. Okay. Katulad po nung mga, nung nakaraang Friday, nabanggit ko po yung punto na, may mulat tamo po. Amen. Kanina po habang nagkukwentuhan kami doon, maaga, ay, yun nga, may mulat tamo po. Nakita natin yung katotohanan at masasabi ko po na naitama yung gusto na pag-celebrate po natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Nung araw po, katulad ng isa po sa naging paniniwala ko noon, ang Panginoon, thank you, Mrs. Talaga medyo hiningal ako. Alam ko noon ay, ang Panginoon ay taon-taon namamatay siya. Oh, di ba? At syempre naman, kapag sumasapit po itong pong linggo na ito, yung linggo ng pagkabuhay, ay akala ko naman ay taon-taon din nabubuhay ang ating Panginoon. O, diba? Kakaiba, no? Pero salamat na lang at lumaya tayo doon sa paniniwalang ganoon. Ano po? Nakilala natin ang Panginoon. Tinanggap natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. At inaral natin ang kanyang mga salita. At nalaman natin yung katotohanan na sabi nga, minsan lang namatay ang Panginoon. At pagkatapos noon ay nabuhay na maguli. At syempre po, nagpapatunay yan ng tagumpay ng ating Panginoon. Itong nais ko pong i-share ngayong umagang ito, kanina po binasa na yung ating teksto at hindi ko na po babasahin.
Ano po? Yung ating pong pinakapamagat ay naipapahayag po, nakasulat po sa wikang Ingles na ang sabi po, He is risen. Kumbaga, medyo pabalasak po yan. He is risen. Yun. The power of the empty, Biblia sabihin po ng empty, walang laman. Tomb o yung libingan. Ang kapangyarihan ng walang laman na libingan. Opo. At sino po itong libingan na binabanggit po dito? Siyempre, yung libingan po ng ating Panginoon. Ala pong laman. Bakit? Yung pinaglibingan po sa Kanya, sapagkat ang ating Panginoon nga po ay nabuhay na maguli. Amen. At ito po yung ating pong sinicelebrate. Masaya po tayo. Amen po. Masaya po tayo sa tuwing naaalaala po natin itong mga panahong katulad nito. Kaya nga, alam po ninyo, sa totoo lang, siyempre, iba-iba nga lang, pero karamihan po, lalong-lalo po sa atin na mga Assemblies of God, early in the morning po, ay ginaganap ang gawain katulad nito. Medyo malakas yata ng konti. Pakipitik mo nga ng konti, Bro Jonathan. Yung kahapon po sa amin pong seminar, pagkwento kami karing doon sa mga kasama kong pastor sa seminar, sabi nila, sa amin po, yung gawain namin alas 6. Sabi nila, alas 6 daw. So, hindi pa sila nag-uumpisan yan. Sa amin maaga, alas 5. Ako naman, kanano naman ninyo? Ayaw po, sa amin sa Pew, naging parang kultura na namin yun. Ako naman, di po ba? Totoo yun? Parang kultura na natin na talagang yung linggo ng pagkabuhay katulad nito ay maaga natin sinicelebrate. Opo, sayang lamang na akalingwang kong sa natin tamo pong sopas na. Akalingwang kong magpakaig yung pasopas lang sana tayo, kasi, IFC ko rin karakalang karing membro. Kaya siguro, hindi tayo gaanong karamihan ngayon. Siguro nagluluto pa. Ano po? Kaya lang, atintahan na pong doon. Ano kasi yung pangalan nito? Kamote. Ano po? Kamote Q. At mayroon pa pong kape. At okay lang, sabi ko nga, habang nangangaral ako, okay lang na kayo magtimpla ng kape. Amen. Ang kalintag gising po tayo habang nakikinig tayo ng mensahe ng ating Panginoon. At alam po niyo mga kapatid, dapat nga lamang po, kung nung nakaraang Friday, bahala mo, parang Biyernes Santo ang mukha po natin. Parang malungkot, di po ba? Kasi namatay ang Panginoon Di ba? Inaalaala po natin yung kamatayan ng ating Panginoon. Abay, dapat naman, ngayon ay linggo ng pagkabuhay. Dapat masaya tamo po, di ba? Masaya tamo. Amen. Pwede po ang palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Opo. Dapat maging masaya po tayo. Dapat Biyernes Santo, sabi ko nga po, ang tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi po namumuhay o nabubuhay na parang talunan. Amen. Tayo po ay tagumpay. Mga nagtagumpay. Sabi nga sa isang salita ng ating Panginoon, we are more than conqueror. Amen. We are more than, ito po yung masanting, higit pa. More than na nangapin Di po ba? So ito ngayon, ang kapangyarihan ng walang laman na libingan. Ano nga ba ang kapangyarihan nito? Hello po.
Yung mga kapatid po natin na nasa FB, kumusta po kayo? Sana nandyan kayo na sumusubaybay at makiramdam karing nga maano na ng Ginoo. Ngayon po sa mga nasa ibang bansa, magtatakip silim. Siguro ano po, kasi kabaliktaran eh. No, tatakip silim. Manalbela siguro rin Sister Janet kanyan. Kumusta la kaya? Marami yan. Sina Sister Louie. Ano pa? Sina anak ni Brother Endring, Brother Edward. Ano pa? Actually, ang dami niyan eh. Kaya lang kung minsan nagbanggit ako sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, atin ko kakalingwa. Si Sister Nenet. Yan, madalas makakalimutan ko yung Sister Nenet eh. Pati itang asawa na, kila rin pala US. So, bro, atin bang makiramdam king live ta? Atin pong atin ka no? Kayo magsubaybay. So, good morning to sa inyo, mga kapatid. So, dapat po ulitan dapat maging masaya po tayo. Bakit? Kasi, siyempre, Bro Doming, unang punto na tayo. Ang sabi ko sa pinakaunang punto po natin na sana po maging inspirasyon sa atin ito. Ang sabi ko dyan, ang pagkabuhay ay patunay ng tagumpay. O the resurrection, ako kayo proclaims victory. Patunay o kapahayagan ng tagumpay. Amen po. Bakit? Ang sabi po ng Luke chapter 24 verse 5 to 6, yung binasa natin kanina, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Wala siya rito. Siya'y nabuhay. Sino po itong napagsabihan na ito? Ito pong mga babae na kung saan ay early in the morning. Ano po, sa mga pag-aaral po, alam po nyo yung mga nagsusuri po ng salita ng ating Panginoon at saka yung tinatawag na tradisyon, yung kasaysayan. Maaari daw po na yung pong pagpunta ng mga Maria, ang daming mga Maria kasi nandun na binanggit, no? Ay nasa maaring oras po ng alas 5 to alas 7. Yung oras na pagpunta nila doon. Kung alas 5 po, abay halos kasabay po natin. Di ba? Kanina nag-umpisa tayo alas 5. Yun po yung panahon na kung saan ang mga babaeng ito, pinuntahan po nila yung libingan ng ating Panginoon. Kaya nga lang, sa kanilang pagpunta, nag-iisip-isip pa po sila eh. Pupuntahan natin ang libingan ng ating Panginoon upang ayusin. Sabi po nila, kaya lang, paano yung, ano yung gagawin natin? Mayroon silang problema. Ano yung problema? Yung punto na hindi nila maigugulong o maalis yung isang bato na tumatakip sa libingan ng Panginoon. Yun yung problema po nila. Kaya nag-uusap-usap sila eh. Kaya namang, pagdating nila doon sa libingan, abay, yung inaakala nila na nakatakip, nakabukas na po. Diba? Nakabukas na yung libingan. Kasi po yung libingan po na yon ay isang, inukit mula po sa bato, isa ring bato, na tinatakpan ng bato rin. Ayan po yung pinakalibingan ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa kanilang pagkabigla at paghahanap, mayroong kumausap sa kanila. Parang sabi, yung binasa natin kanina, bahagi lamang po, at pantunan nyo, hinahanap ninyo ang buhay sa mga patay. Ipinapakita po ng binasa natin, mayroon pong pagpapahayag na itong hinahanap nila na patay,
ang ating Panginoon ay buhay. At hindi nga po nagkamali, sapagkat ang ating Panginoon ay buhay. Amen po. Nabuhay po ang ating Panginoong Jesucristo. Nangyari po yung sinabi niya, una siyempre sa kanyang mga alagad, na siya ay mamamatay, subalit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Pero ang malungkot po dito, mga kapatid, mga alagad po, ay, bala mo, parang mayroon silang tinatawag na sakit ng pagkalimot. Kalingawan na po. Nakalimutan nila yung mga sinabing iyon ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat kung itong mga pananalitang ito ng ating Panginoon ay sariwa sa kanilang isipan, maaari sanang nagbantay po sila. Pero hindi ganoon eh. Siguro, dala na rin po siguro ng takot. Sapagkat at that time, talagang balitang-balita, talagang, kumbaga, sa panahon natin, kumbaga, kung may panahon pa ng yung social media, kung yung panahon na yon ng ating pong Panginoong Jesucristo, yung pagkamatay po niya, pagpapako sa kanya sa cross, sa panahon natin ngayon, ano kasing tawag doon? Yung kapag maraming nanood, viral. Tama po. Viral na viral po. Pero ganun pa man, viral pa rin po sa panahon nilang yon. Natatakot, walang gustong magsalita. At actually po, sa mga alagad ay nasa isang dako sila na nagtitipo, na takot. Pero, ibain nyo itong mga babaeng ito. Amen. Minsan po yung mga babae, meron silang mga kakaibang espiritu. Yung tinitignan-tignan mo lang na ganyan, yung mga matapang na po. Oh. Hindi po sila natakot na baka sila ay huliin. At gawin din nila sa kanila yung katulad ng ginawa sa Panginoong Hesus. Sa tagpo pong iyon, alam niyo mga kapatid, nais ko pong nakita natin, itong 3 punto po natin. Itong 3 pinaka-supporting points po natin. Ito pong tinatawag po natin na tagumpay laban sa kamatayan. Amen. Ang pagkabuhay ay patunay ng tagumpay. Amen. Yung ating pinaka-verse, alam po yung napakaganda niyan. Yung binanggit ko nga po nung nakaraang linggo, Friday. At sabi po sa ilang bahagi, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Si Pablo ay nagpapahayag patungkol po doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Satanas, ang akala niya, nung mamatay ang ating pong Panginoong Jesucristo, tagumpay. Nagbiba po ang lahat ng mga demonyeto at mga demonyeta ako sana. Pero yun na nga po pala. Nagdiwang po sila. Lahat ng mga kampon ni Satanas, nagdiwang po sila noong ang ating pong Panginoong Jesucristo ay mahatulan ng kamatayan. Lalo na po noong siya ay nagbubuhat ng pagkabigat na bigat na krus. Sabi ko nga, 30 to 40 kilos. Yung pong kahoy na kanyang binubuhat. Na bagamat
Napakalapit lang yung lugar na iyon na pagpapakuan sa kanya ay natagalan. Apo, ay, ano pong milyari? Apo, si Apong ano po, medyo may taluras lang po. Amen. Kalakalari po, ingat po kayo po. Ingatan po kayo ng Panginoon, kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoon. Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Ingatan po kayo ng Panginoon, hallelujah. So, tuloy ko po mga kapatid, bagamat malapit lamang po yun. Pastor Doming, parang linawin mo ngang mabuti yung binanggit mo nung nakaraang Friday. Parang medyo yata, tawag nito yung magulo. Medyo mayroon lang akong itatama po doon. Ibig ko pong sabihin po doon sa yung layo, yung 10 to 20 minutong lakad lang. Yung ordinaryong lakad, sa palagay po niyo, gaano kalayo yun? Yung simple lang na lakad, 10 to 20 minutes lang. Yung layo po, mula doon sa kung saan sa hinatulan, na ipago sa krus, hanggang doon po sa Golgota. 10 to 20 minutes. Siguro po, kung simple ka lang lumalakad, tukwing ni po. 10 to 20 minutes yan. Simpleng lakad lang, gumaganyan ka lang. Yan lang pong layo. Pero, naglambae po. Halos 1 hour na nilakad. Bakit? Kasi nga po, pagkahirap-hirap po yung kanyang kalagayan. As si Satanas at that time, natutuwa po siya. Galak na galak po siya. Lalo na nung ang ating Panginoong Jesucristo ay ipapako na sa krus. Ang mga demonyo marahil ay nakasilip sa Panginoong Jesucristo at humahagik-higik na nagsasabi, ay wala. Wala pala. Yung mga sundalos, yung mga nakapaligid sa ating Panginoong Jesucristo habang kabayubay siya sa krus, may mga nagsasabi, kung tunay siyang Diyos, iligtas niya yung kanyang sarili. Nandun pa yung panlilibak, iniligtas niya yung iba. Iligtas din niya ang kanyang sarili. Ganon yung kanilang mga pananalita. Masakit. Tangan nga lamang yung pong ika-anim na wika na yun ay ginawa nating ikapito. Nagtanong po kasi si Sister Nita nung nasaan yung ikapito? Yung ika-anim pinagbaliktad ko po. Yung ikapito, ginawa kong ika-anim nung Friday. Into your hand, I commit my spirit. Ginawa kong anim. Ginawa kong ikapito yung it is finished. At alam po niyo kung anong ibig sabihin yung salitang it is finished? Sa talagang original na wika, ang ibig niyang sabihin yun ay it is finished. Ito po ay wika ng pagtatagumpay. Kaya nga yung bilanggit kanina ni Madam Eileen, titilistay, victory. Kaya nga po si Satanas, nabigla po siya. Sapagkat ang inaasahan ni Satanas na mamutawi o lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga salitang pagkabigo. Pero hindi po kabaliktaran. Sapagkat ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon, titilistay, salita ng pagtatagumpay, na kung saan natapos ang laban, nagtagumpay. Meron kang ginagawang bahay, natapos, walang kulang, it is finished. Sa mga babaeng, bukan yan, naglalaba.
Sa isang tambak na labahan. Natapos. It is finished. Wala na. Amen. Sabi nga, yung time na yon, lahat ng yung kasalanan, sabi nga ng Colossus na binasa natin, may buralangan po. May buralangan. Sapagkat it is finished. Yung talata natin, nasaan yung pagpapahayag po ni Apostol Pablo, nuka rin itang, kasi sa Kapampangan, yung tibo. Alam po yung hito? Kamandag. Yan, kamandag. Sabi, hito ka ako sapagkat, nung araw kapag maano ka ng hito, yung kanyang, tibo, masugatan ka nun. Abay, malalagnating ka po. Ewan ko kung naranasan po yung mga native na hito kanita. Ay, talagang naranasan ko doon. Kaya ka mapatutol. Talagang sasakit niya po kilikili mo. Makanyan. Kahit talaga, ay, iiyak ka. Sino nakaranas matibo? Nung araw. Yung mga hito nung araw, yung mga maliliit. Mga hito natin nung araw, maliliit lang ngayon, talagang super laki. Ano po? Kaya ito po, nasaan ang iyong kamandag? Akala nila, yung kamatayan ng ating Panginoon, iyapin niya ito. Nagtagumpay sila. Kabaliktaran po. Kabaliktaran. Sapagkat yun po ang tagumpay. Amen. So, victory, tagumpay laban sa takot. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon, tagumpay laban sa kamatayan. Amen. Nabuhay. Bakit? Nabuhay siya muli. Namatay siya at nabuhay na muli. Pangalawa, tagumpay laban sa takot. Ang mga alagad po at that time, takot na takot po sila. Actually, hindi po sila naniwala Ito yung sad story, sad na kwento, na kung saan, yun nga, yung pagkabuhay na maguli, ibinalita po ng mga babae, subalit, hela po may niwala. Bagkus po, takot na takot sila. Actually po sa mga ibang salin po ng maraming dyan yung kung paano po i-deliver yung salitang nahihibang kayo. Kahangalan. Yung mga ganun na salita nila. Wala po naniwala. At ang isa pong kapansin-pansin po dito ay ito pong tagumpay laban sa pagdududa. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Nag-aalis po, nagpapahayag, lako mo na itang pagdududa. Amen. Pastor Roms, ano pong halimbawa mo dyan? May nagduda ba sa mga alagad? Actually, lahat. Nagduda po sila. Ano po? Liban po sa, mayroon pong talagang nakakahigit. Siyempre, kunyari, hindi nyo alam. Ulitin ko lamang po kasi maganda na sa mensahe. Hindi po ba? Sino kasi yun? Alam na alam ninyo kasi lagi-lagi kong binabanggit. Si Tomas. Ano pong ibig sabihin kasi ng pangalang Tomas? yun po yun. Madudahin. No? Ang mapag-alinlangan. Bakit? Dumating si Tomas, kumbaga sa klase. Kumbaga sa school. Klase. Dumating ang Panginoon. Si Tomas, absent. Alayo Tomas. At maganda po doon. Wow, nung dumating ang Panginoon, nakapinid po ang mga pinto. Biglang-bigla po. At yung Ginoo, wow, napakatindi naman. Alam po ninyo, mayroon pong isang
magandang ano doon, mensahe yung lagi nating sinasabing mga natin na the glorified body. Glorified body. Amen, yung pong kakaibang katawan na mayroon ang ating pong Panginoon Hesus Kristo. Tagus-tagusan. Diba? Makalangit na katawan. Bisa kayo pong gusto po ninyo magkaroon ng katulad nun. Abay, huwag kayong hihinto sa pananampalataya sa Panginoon. At higit sa lahat, huwag po tayong magduda. Amen po. Sapagkat sinasabi po, maging sa Corinthians, yung ang katawan na ito na nasisira, sabi ng Corinthians chapter 15, papalitan ng Panginoon ng walang pagkasira. At mayroon po siyang ipinahayag ganito, mahina at walang kaya nung ilibing, malakas at maganda nung muling buhayin. Saan ka nakakita ng ganoon? Sino ang tinutukoy ng Panginoon na maging ganoon pagdating ng panahon? Hindi yung mga mananampalataya sa Panginoon. Sino kayang mga yon? Tayo. Tayo po nun. Si Tomas po, madudain, absent po siya. At alam po natin yung kwento na kung saan hanggat hindi ko na nahahawakan, na ipapasok yung daliri ko sa butas ng kanyang palad at sa kanyang paa o kamay, tagiliran, ko maniwala. Kaya yung laging sinasabi kay Tomas, to see is to believe. Hanggat hindi ko na nakikita. Maraming ganun. Maraming mga ganun. To see is to believe. Ay biglang dumating ang Panginoon. Tomas, may Kenny, may Kenny. Ipasok mo na yung daliri mo sa butas ng aking kamay at sa butas ng aking tagiliran. May pasigaw niya po'y Tomas. Sigaw niya, Panginoon ko at Diyos ko. Parang yung mababa na boses ng Panginoon ganito, Tomas, naniniwala ka na ngayon dahil nakita mo ako. Pero, alam mo, sinasabi ko sa iyo, mas mapalad yung mga naniniwala sa akin, Tomas, na kahit hindi nila ako nakita. Matindi, siyempre, lagi nating binabanggit ito. Sinong mga yon? Kita mo. Tayo yun. Pagsabi mo nga sa katabi mo, kapatid. Siya, pagsabi natin sa katabi natin, kapatid, mapalad ka. Di ba? Mapalad tama po. Bakit nga ba? Kasi naniniwala tayo sa Panginoon kahit hindi natin siya nakikita o nakita. Amen. Kaya nga yun yung faith. Yun yung faith. Yung sinasabi po sa Hebrew chapter Hebrew nga ba? Chapter 11, verse 1. Di ba? Parang ipilas yata yung Brother Jonathan. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Di ba? Inaasahan natin. Kapag inaasahan, hindi nakita. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. So, praise the Lord. Number 2, nais kung makita natin, ang pagkabuhay ay panawagan sa pananampalataya. O kapatid, ito yung dapat. Ano po? Panawagan sa pananampalataya. Eta po sana tutok ng sa pananampalataya sa Panginoon. Siyempre po, pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Pananampalataya na nagpapabago. Pananampalataya na naghatid ng pag-asa. Amen, kapatid, huwag sana nating pagdudahan yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon.
minsan po, sa buhay po natin, ay may mga nakakaharap tayo na mga iba't ibang na mga pagsubok. Kuminsan po, nangyayari po na pinanghihinaan tayo ng loob. Kapatid, idiin ko po, buhay ang Panginoon. Na buhay na siya maguli. Na maguli. Ayaw mo pagdudahan. Manampalataya ka sa kanyang kapangyarihan. Makapangyarihan siya. Sino sa atin dito may mga problema, may mga kinakaharap sa buhay? Sampantaya tamo po. Tamo po magduda. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ano po? So, tagal kong nanala. Mayroon akong sakit hanggang ngayon na hindi pa ako nagaling. Nga no? Bakit nga ba? Ako minsan po tanongin din natin ang ating pong mga sarili. Ano po? Pero alam po niyo sa kayasayan ng Biblia, makikita po natin ang mga taong mayroon pong tinatawag na yung bagang kakaibang pananampalataya. Alam po niyo, sa aklat po ng Daniel, kita natin dyan yung sino kasi yung tatlo na yon? Alam po yun po. Ano kasi yung yung magandang sinabi po nila. Sabi nila, kahit na anong gawin ninyo sa amin, hindi kami luluhod. Doon sa pinagawang ribulto, hindi sila sasamba doon. Ililigtas kami, kasi papatayin sila eh. Ililigtas kami, ng Panginoon. At kung hindi man kami ililigtas sana, mananalig pa rin kami. Ayun po yung dapat. Amen. Yun po yung dapat. Anumang maging kalagayan natin, dapat patuloy po tayong manampalataya sa Panginoon. Amen. Pananampalataya na nagpapabago ng buhay. Bro, pwede po bang pakiplas natin yung basahin natin? Sabi po, yung John chapter 20, verse 19 to 20, sabi niya, nang takip silim na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Tignan po natin yung yung pong naging nila, yung tawag nito, yung nadama po nila. Punong-puno sila ng takot. Na takot sila. Bakit po? Sabi po, ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Kinandado nila eh. Bakit bang ganito? Siyempre, hindi mapasok. Subalit, sa time din na yun, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Linobya po yung Ginoo. At yung nga, alam po nyo, sa pagkakasalitang Hudyo po, yung huling bahagi ng yung sumainyo ang kapayapaan, sabi, Shalom. Ano po yung ibig sabihin ng Shalom? Peace. Kapayapaan. Alam mo, magandang pagbati yun, kapatid. Trivia ko lamang po. Di ba, gusto ninyong yung may iba naman. Pwede natin bagitin yun. Sa mga Hudyo po, kultura po nila ito, kapag dumating sila sa isang bahay, binabanggit nila ito, yung Shalom. Shalom, my friend. Yan. Ibig sabihin, kapayapaan. Yan po. Yung 20, pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay
at tagaliran niya, labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Kaya nga, nagpapabago ng buhay. Amen po. Nagkaroon sila ng muling kalakasan. Yung dati na talagang lugmok na, nanghina. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, nagsanhi po yun ng panibagong sigla sa mga alagad. Nagkaroon po sila ng tapang na muling manindigan. Kumbaga, alam po yon, ninyo yon, yung punto na ang Panginoon, hindi niya, yung mga alagad, hindi niya sila sinermonan na sinabihan na, makanyan pala kayo. O sinabi ko na mabubuhay ako ulit. O, hindi kayo naniwala. Ali po, ang mga alagad po ng ating pong Panginoong Jesucristo, in-encourage muli ng ating Panginoon. Itinayo niya sila. Just like Apostle Peter. Si Pedro po, bumagsak po siya. Pero, paano kasi bumagsak si Peter? Ibig kong sabihin sa salitang bumagsak, yung puntong, yung ikinahila niya ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Pero, tinulungan siya ng ating Panginoon na makabalik. Tinulungan siya ng ating Panginoon. Pananampalataya na naghatid ng pag-asa. Dito po sa yung verse natin 28:19, Matthew 28:19 to 20, very daldal na rin po mga talata ito, no po? Pero basahin natin. Kaya't puntan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sabi ko sa akin, Kudigo, ang mensahe ng pagkabuhay ay hindi para itago ito. Ay, yung ibig sabihin yung itago, yung pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan, yung salvation na ating pong natamo, no, sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang mensahe ay gusto ng ating Panginoong Diyos na ipahayag po natin ito. Sapagkat ito ang pag-asang kailangan ng mundo. Amen po. Yung ang mundong ginagalawan po natin ay nandun yung hirap, puno ng takot, at kawalan ng pag-asa, walang direksyon. Gusto ng ating Panginoon na ang mga alagad ibahagi nila yung pong good news, ang mabuting balita, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung sinabi po niya, turuan, pwede bang pakibalik bro? Yung verse 19, puntahan ninyo lahat ng mga lahi. Yung sa ibang salin kasi, bansa ito eh. Which is still okay naman. Lahi at gawin silang tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Yung 20, may promise. Kapag turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, mayroong promise. Pagka ginawa natin ang mga bagay na ito, ano yung promise? Lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen po. Nandyan pa po ba tayo? Okay, last na po tayo. Yung pinakahuli
Sa ating pangaral ngayong umagang ito is this: ang pagkabuhay ay nagbibigay ng bagong buhay. Kapatan, ito ngayon, ito, nabuhay na maguli. Siyempre, hindi man yung inaalaala lang natin ito. Ang ating pong Panginoon ay minsan lang kasi namatay at minsan lang naman pong nabuhay na maguli. At patuloy yan na nabubuhay. Kapatan, tandaan sana natin ito. Ito, ang pagkabuhay nagbibigay ng bagong buhay. Bagong buhay kay Kristo. Amen. At siyempre, ano kasi yung kapag binanggit yung bagong buhay kay Kristo, ano kasi yung talatang lagi nating ikinukunik dyan? Amen. Yes. If any man be in Christ. No. Pero if, remember the word if. Kung wala yung kung hindi ka, wala ka kay Kristo, siyempre, wala kang bagong buhay. If any man be in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. Power to live differently. Yung kakaiba. Kakaiba. Tintamong, sabihin, tintamong kakayanan, tintamong kapangyarihan, power to live differently. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang sabihin ito, mga Kristiyano, sa totoo lang, naiiba. Naiiba po. Amen. Alam niyo, minsan binabangkit yung salitang Kristiyano pa naman. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Kristiyano pa naman? Ang laki po ng expectation nila sa mga Kristiyanong katulad mo at katulad ko. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen. Bagamat hindi sila naniniwala sa ating pong Panginoong Jesucristo, pero alam po niyo yung salita nila na Kristiyano pa naman. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano, mataas po yung standard niya. At yun ang mayroon silang tinitignan doon. Hindi nila nakita sa iyo yun. Kaya yun, Kristiyano pa naman, dapat sana, di ba ang Kristiyano ganon? Ang taas ng tingin nila sa atin. Kapatid, we have the power, kapangyarihan to live differently. Yung kakaiba. At siyempre po, pag-asa para sa walang hanggan. Amen. Ang pagkabuhay ay nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa para sa walang hanggan. Dahil po nabuhay na maguli ang ating pong Panginoong Jesucristo. Wala pong pag-aalinlangan. Atinta mo pong alangangan. Atinta mo pong bale ka rin. Amen po. Atinta mo pong tahanan ka rin. Kung kaya, kapatid, ang hamon po sa umagang ito, sa pag-alaala ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano mang sitwasyon, ano man ang pagsubok na ating kakaharapin sa ating pong pagpapatuloy na paglilingkod, pagsunod sa Panginoon, tama po, tutok lang. Amen po. Tutok lang. Hanggang sa muling pagdating ng ating pong Panginoon. Nabanggit ko nakarang Friday, malapit na pong datanging Ginoo. Amen po. Sa mga nangyayari sa mundong ginagalawan po natin. Pero, kapatid, ating kang pero, Bro Doming. Opo, ating ko pong pero. Kasi po, sa totoo lang, baka ma-misinterpret po ninyo, merong digmaan, kaya darating na ang Panginoon. Ali po.
Actually po, binabanggit po ng Mateo. Hindi naman po yung digmaan ang pinaka-sign para darating na ang Panginoon. Ali po. Kumbaga, pinapakita lang na, kumbaga sa kanta o sa mensahe, yun po yung pinaka-entro. Yung pasimula, yung malapit nang dumating ang Panginoon. Ang kaganapan talaga, kapag yung pinakasukdulan, yung pagdating ng ating Panginoon, kapag ka naipahayag na sa lahat ng dako ng mundo, the good news, yung mabuting balita tungkol po sa ating pong Panginoon Jesus. Kapag ka nangyari po yan, Bro Doming, sa palagay po ninyo, naibabalita na ba ang Ebanghelyo sa buong mundo? Sa akin pong pagpapalagay, hindi po imposible na ang Ebanghelyo ay naipapalaganap na sa buong mundo. Bagay po ninyo nasabi yan, Bro Doming, through social media. Amen? Itong pangaral natin ngayong umagang ito, sa kasuluk-sulukan ng mundo, no, na basta't mayroong internet. No, liban na lang, may mga lugar po sa mundo na bawal po yung YouTube. Wala sa kanila yun. No. Sa bansa kasi bawal sa ang YouTube. May China, no? Bawal sa kanilang YouTube. Hindi na napapanood. Kaya yung pinaplas po hindi, bahagi lang. May mga bahagi sa China. Yung pinaplas ni Bro Jonathan sa YouTube na pangaral natin, hindi nila napapanood. Bawal sa kanila eh. So, naipapalaganap na po ang Ebanghelyo sa maraming dako ng mundo. Kaya pwede nating sabihin na malapit na pong dumating ang ating Panginoon. So, anong dapat nating gawan? Maging handa po tayo. Okay, kung halimbawa, naisip mo, malapit nang dumating ang Panginoon, Pastor, Bro Donnie, nakakatakot naman. Mali ka dyan. Sinasabi mo yung nakakatakot. Ang pagdating ng ating pong Panginoon, dapat hindi nakakatakot. No? Dapat masaya. Amen po. Kapag ka natatakot ka, baka mayroong ibig sabihin. Baka hindi ka pa handa. No? Baka hindi ka pa handa. So, dapat, lagi tayong handa. Ano po? Siyempre, yung spiritual life natin, iayos natin yan. Ano po? Sino pong hindi nagkakamali? Bakit sinabi mo, nagkamali ako? Ay, pagsisihan mo ang kasalanan mo. Siyempre, sabi mo, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Di ba? Pagsisihan mo. Tulungan mo ako, Panginoon Diyos, na makapamuhay ng nayon sa iyong kalooban. Sa aking mga kahinaan, sa upan niyo kugit. Parati kang manalangin, kapatid. Parati kang manalangin. Yun ay mga paraan po ng paghahanda. At saka siyempre po, nagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan sa atin dito, nagbabasa pa ng salita ng Panginoon. Baka hindi na kayo, may mga ilang kursan, meron akong narinig ganito. Pastor, sa walang maniwala ka sa akin, kaibigan ko rin Pastor. Marakal pong mga Kristiyano ngayon, era mamasang Bible. Sapat na sa kanila yung nakikinig ng salita ng Panginoon. Alam po niyo, sa mga hindi nagbabasa ng Bible, kaya ko po magtapos sa isang kwento. Pakiramdaman mo ang kwento na ito, kapatid. Para sa mga hindi nagbabasa ng Bible. Meron daw isang pamilya. In-invite si pastor. In-invite si pastor. For what? Dinner. Pagkain. So, masaya po yung pastor kasi in-invite na kumain. Kailan kayo may mag-invite sa amin na kumain? In-invite si pastor habang kumakain sila ng ganun, yung kapitbahay ng may-ari ng bahay, tumawag.
kumakatok sa pinto. At kailangan silang kausaping dalawa. Madalit lumabas yung mag-asawa. Naiwan yung pastor at pastora, mag-asawa na kumakain. Sandali lamang po. Yung pastor, habang sila'y kumakain, napansin niya yung Bible, no, sa tabi ng tukador. May nakapatong 1,000. 1,000. Tapos, nakaharap yung electric fan. Sa tuwing mag-blow yung electric fan na ganun, medyo umaangat-angat yung 1,000. Sa pag-aalala ng pastor na yung 1,000 lilipad, ang ginawa ng pastor, kinuha niya yung 1,000 at nilagay po sa Bible, inipit na mayroon na kausling bagya. Akma naman na pagdating ng mag-asawa, dumating na sila ng ganun. Napansin ng lalaki, ay, Hanan, yung 1,000 natin sa ibabaw ng Bible, nawala. Sabi ng lalaki, ay, oo nga, no? Tiyak si pastor ang kumuha nito. Ay, walang pagdududa, kinuha ni pastor yan. Natutokso si pastor. Sabi ng mag-asawa, di natapos ang pagkain. Umuwi na yung mag-asawa. Nag-conclude po, nag-usap ng mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, ay honey, sabi ng huwag na tayong dadalo sa church. Mimala po. Wala tayong malinaw sa kaisipan mo. Nandun yung 1,000 at wala tayong bisita na dumating. Tiyak si pastor ang kumuha nun. Napagbintangan si pastor. So sabi ng mag-asawa, hindi na tayo dadalo. Pupunta na lang tayo sa ibang church. So, lumipas po ng 4 months, 4 na buwan. Nagkita sila sa SM. Talagang, siyempre po si pastor tuwan-tuwa. Parang kami, kapag may nakita rin kami ng mga kapatid, sino ba namang hindi matutuwa? Matagal mo nang hindi nakikita. Tuwan-tuwa, kumusta na kayo? Sister, bakit hindi na kayo nadalo ng church? Sabi ng pastor, biglang nagsalita po yung babae. Matapang-tapang yung babae. Pastor, sabi niya, hindi gusto namin maging totoo sa inyo. Diretsahan po, Ana. May gusto kayo po. Kaya hindi na kami dumalo kasi po yung 1,000 namin na nasa ibabaw ng Bible, nung inimbita namin kayo, kinuhayo po. Diretsahan po, kinuhayo. May tukso kayo po. 1,000 mo po kayo, Ana. Alam po niyo, yung pastor, may dalumdum niya po mukha. May lungko niya po. Sabi niya, Sister, Ana, tanggap ko po, Ana, itang puntong na pag pinagbintangan niyo ako, Ana. Tanggap ko po, Ana. Pero, ang ikinakalungkot ko, Ana, sa loob ng 4 na buwan, hindi mo binuklat yung Bible mo. Did you get my point, kapatid? Sa loob ng 1 buwan, okay na pagbintangan mo ako, tanggap ko na yun. Sa loob ng 4 na buwan, hindi mo binuklat yung Bible mo. Sana, kung binuklat mo lang yung Bible mo, pagkatapos nating kumain at nagbasa ka, ikit mo saan at yuka rin itang 1,000 mo. May pakarin nila po rin may sawa, minuli la po. Biklat ding Bible sa loob ng 4 na buwan at yuka rin itang 1,000. Kapatid, sana po hindi aabot ng 4 months bago natin buklatin ang ating mga Bible. Minsan, nanghihina tayo. Bakit kaya? Parang wala akong gana. Makanano kaya kamamuklat Biblia? Hello? Nagbabasa pa po ba tayo ng Biblia?
Sometimes napapaisip ka. At makanyang gagawa ni Pastor. Ganano pa, kamamuklat Biblia. Manalangin po tayo sa Panginoon, kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maligayang linggo po ng pagkabuhay sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord. Ama, purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa mga salita mo na aming narinig ngayong umagang ito. Nagpaalaala sa amin, Panginoon, na ang iyong pagkabuhay na maguli ay kapahayagan ng tagumpay, Panginoon. Salamat po sa tagumpay mo. At yung tagumpay na yon ay tagumpay namin na mga mananampalataya sa iyo. Salamat din sa hamon, Panginoon, about upang mapanatili po namin na maging malakas kami sa pananampalataya. Ay patuloy kaming dumulog sa iyo sa pamamagitan po ng panalangin. At siyempre po, Panginoon, yung pagbabasa ng iyong banal na salita, ng iyong love letter sa amin, Panginoon, ang Bible. Salamat ng madami. At Ama, sa oras na ito, patuloy po namin nilalapit sa inyong aming mga buhay. Ingatan po niyo kami, gabayan po niyo kami, bless po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan po namin. Salamat ng madami. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ito pong aming sama-samang panalangin. And everybody say, Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Amen and Amen. Tatawagin ko pa ba yung ano natin? Yung MC natin, tawagin ko yung MC po natin for, mayroon pa bang announcement? Parang wala na, no? Ay, common yun. Putura. Oo nga po pala. Okay, atinta mo pong komunyon. Okay, hindi na rin po tayo nakapag-appoint ng sa mga ano natin, mga anak kayo mag-serve kayo sa komunyon. Sige, hindi ko na Ephraim anak, dito kayo, mag-serve kayo sa komunyon. Sino yung ano? Okay, okay, praise the Lord. Okay, sige. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Sige. Pagtulong-tulungan ninyo mga anak. Sige. Okay, babasahin natin ang salita ng Panginoon. Prepare ninyo mga anak. Okay. Praise God. Hallelujah. Okay, habang inahanda ng mga anak po natin ang ating komunyon, ay basahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa Korinto, ganito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pirasyo ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay saglit na yumukot manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito muli, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na alalahanin po namin, Panginoon, yung pong ginawa po niyo doon sa krus. At kasama na nga, ito pong pag-alaala namin doon po sa inyong pagkabuhay na maguli. Panginoon, sa matandang tipan, binabanggit na dahil sa pagbubo o pagbuhos ng iyong dugo, nahugasan ang aming mga kasalanan, Panginoon. Sa iyong sugat, dahil sa iyong mga sugat, kami nagsigaling. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong dakilang sakripisyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. At sa oras na ito, sa amin pong pagsalo-salo, Panginoon, ang mga elementong ito na amin pong kakainin at iinumin sa mga kapatid na may karamdaman, halinaway maging kasangkapan ito bilang gamot, Panginoon, sa amin pong mga karamdaman. Higit sa lahat,
kalakasan sa aming spiritual na buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito pang aming panalangin. Amen and amen. Paglilingkuran tayo ng ating mga anak. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Okay. Thank you, bro. Sir. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Okay, tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Okay, praise God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, napakabanal po itong gawain na ito, Panginoon. Itong pagsasalo-salo sapagkat ikaw ang nag-utos po nito na gawin po namin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah, Jesus. I-bless po ninyo ang mga elementong ito, Panginoon, na maging kalakasan po namin. Mga kapatid ko, sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Juan 6:58. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang salo. Amen. Praise the Lord po. Salamat sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Pansamantala po, natapos na po ang ating gawain. Tinatawagan ko po ang ating MC for sa ating pong closing prayer. Amen. Hallelujah. Amen po. So sa pagtatapos po ng ating sunrise service, naway dalhin po natin ang liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin para sa closing prayer. Panginoong makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Isang umaga ng pag-asa, liwanag at tagumpay dahil sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa inyong salita na aming napakinggan. Nawa maitanim po ito sa aming mga puso at isipan. At pagpalain niyo po ang aming pastor at patuloy niyo po siyang pagkalooban ng karunungan at kalakasan at pagpalain ng kanyang buhay kasama ng kanyang buong pamilya. Maraming salamat din po sa papuri at pagsamba na aming naialay at sa presensya mo na aming naranasan sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa katagumpayan po ng aming gawain. Pagpalain niyo po lahat ang mga anak mo na nagamit
At ang lahat po ng mga anak mo na narito, Panginoon, i-bless niyo pong lahat. At sa aming pag-uwi, dalhin po namin ang iyong liwanag sa aming mga puso. Naway patuloy kaming mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Ingatan niyo po ang aming mga buhay at sa bawat hakbang o desisyon na aming gagawin, kayo po ang patuloy na manguna, kayo po ang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon. At salamat po sa katagumpayan po ng aming gawain ngayong umagang ito. Kaya ingatan niyo po kami, Panginoon, at biyayaan. At lahat pong ito ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo for the benediction prayer. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan po tayo ng ating pong Panginoon. Amen, Amen.